yung legitimacy ng ating program. Okay, so guys, let's me welcome Applied Edwin Ramos. Alright guys, welcome. So year 2024 po tayo ngayon and this is live po doon sa ating Facebook group para magkaroon tayo ng updated na presentation na pwede nating i-share. And you can also share the link doon sa ating FB Facebook group, yung ating live. So we'll go straight to the presentation na partner, no? So may konti akong binago sa slides para ma-update natin yung slides. Alright. Clear ba partner yung slides? Showing na yung slides? Okay, partner. Maliwanag. Okay. Alright, so now let's all welcome to SASUL Opportunity. So before we start, lagi po nating katatandaan na itong ating presentation is for your reference only. So always do your own research and this is not financial advice. And hindi po ito securities or investment program. And yung SL coins na ating binabanggit dito sa ating documents are not securities. So we have reference links, yung sasul.com, yun po yung ating project kung saan nyo makukuha yung mga first-hand information. May da-download nyo yung Guarde Crypto Wallet sa Google Store or for Android phone. And meron din po sa App Store for iPhone. So yun po yung kailangan yung i-download kung saan isi-save yung SL coin. And for technical documents, ay pumunta po kayo sa docs.sasul.com at para sa mga nodes and SL coin mining related data sa explorer.sasul.com. Alright, so lahat naman tayo, I'm sure, na-miss natin si Bitcoin and si Ethereum. Because Bitcoin is the first and the second generation. So kung may dumating po na third generation, I'm sure sana wag na po tayo magpaiwan. So ang topic po natin for tonight is ano ang blockchain, ano ang benefits ng blockchain, bakit siya ginagamit, and yung evolution ng blockchain, and sino at paano na-develop yung SASL blockchain engine, ano yung difference ng blockchain, yung NFT DEX, and mga tokens, yung SASL blockchain solution, saka yung mga advanced features ni third generation SASL at yung ecosystem and roadmap niya. And of course, how can we take advantage of this third generation blockchain wherein si partner Edwin na magdi-discuss, ano? So, isang mabilisan lang po, kung ano ang blockchain, alam naman natin siya, isa siyang distributed ledger or database. Ibig sabihin, distributed, walang central computer na nag-hold lahat ng records. Ito ay distributed sa mga nodes. Ito ay managed by peer-to-peer computer network nodes. Ang tawag po sa network of computer na nagve-verify at nagsisecure ng ledger ay ang mga nodes. At sila din ang nakakapag-create or nagmamine, nabibigyan sila ng reward na coin. So yan po yung algorithm, no? So ang blockchain po ay programmable right now. Yung first generation, si Bitcoin, hindi siya programmable. But the second generation is programmable na because we can deploy smart contract. Kaya yung mga DApps, decentralized application, mga tokens, mga launchpad, mga DeFi, yan po lumabas ay pinapatakbo ng smart contract. And again, secure dahil encrypted ang record. And of course, anonymous. Lahat tayo nagpa-participate sa blockchain, hindi natin nakatay yung ating crypto wallet sa personal information natin. And unanimous. Ibig sabihin, lahat ng transaction na naka-record doon sa blockchain ay na-validate unanimously ng network of computers na gumagamit ng isang consensus, timestamp, and immutable. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng mabago, hindi pwedeng i-delete or manipulate yung record sa blockchain. And of course, distributed again, hindi siya naka-save sa isang computer lang, naka-distribute yung data sa lahat ng nodes or the computers na nagve-verify. So yan po yung properties ng blockchain and mga use case nito ay hindi lang cryptocurrency. So makikita po natin dito sa lahat ng industry, sa travel, sa realty,
public transportation, sa music streaming, medical healthcare, media, marketing, legal, law enforcement, IoT or Internet of Things, insurance, human resources, gun safety, government voting, forecasting, energy, education. So napakarami pong unlimited ang use case ng blockchain. Pero right now, ang blockchain is naliligaw, ano? This is the evolution of blockchain. Unang generation is the Bitcoin. Bitcoin is the first generation na nag-introduce sa atin ng technology ng decentralization. And enhance ni Ethereum, hindi lang siya decentralization, ginawa ni Ethereum, naging smart contract compatible. Pwede na mag-deploy ng programs sa blockchain, kaya yan yung smart contracts, lumabas yung mga tokens and yung mga DeFi's na nabanggit, ano? However, blockchain technology has long faced limitation in solving the trilemma to capture its full potential. Kaya lang po, sa blockchain technology, na-stuck up na because of the trilemma issue. And ang nangyari, ang mga blockchain today lost its way by focusing only in cryptocurrency. So, lahat po ng blockchain today, nakafocus na lang sa value ng kanilang coin at mga token, no? Nag-focus na doon. Ang trilemma pong tinatawag is the problem about the scalability, sa security and decentralization na hindi masolusyonan all at once. Like si Bitcoin po ay decentralized and secured. So, nandito sa C side si Bitcoin. Hindi siya scalable at si Ethereum, no? So, yan po yung trilemma na problema ng blockchain, kaya hindi talaga na magamit-gamit sa iba't ibang industry. Now, ano ba ang basihan, dapat maging basihan ng standard or the standard in dividing blockchain generation? So sabi ito sa website ng SASUL, who else is there beside coin selling scammers? So the standard for dividing generation is not speed or technological improvement, but the dissemination of new values in the market. As the third generation blockchain, SASUL creates a new value called universal computer. So ano ba itong universal computer? Ito yung new value na ini-introduce sa atin ni SASUL. Tandaan po natin, no? Itong universal computer. Si Ethereum is smart contract in-introduce sa atin. Si Bitcoin is decentralization. Now, ang developer is a Korean genius, and he created or yung in-establish niya yung company na RT-Friends sa research and development noong 2016. So noong 2016, yan yung kasagsagan ng mga ICO, initial coin offering, ICO. Ang dami nag-ICO at madami nagpatulong sa kanila mag-develop ng mga coin ICO, kaya doon nag-start yung journey nila sa pag-develop ng blockchain. So ito yung mga key points na dapat nating tandaan with SASUL. Si Lee Jung-woo started SASUL Engine Development noong 2017. So 6 years in development, finally, na-launch na yung SASUL Blockchain Mainnet noong May 17, 2022. So magto 2 years na siya ngayong May 17, no? So ito si Lee Jung-woo, ito magiging kahilera to ni Satoshi Nakamoto at ni VB or Vitalik Buterin. And SASUL developed a new storage solution. Right now kasi po, ang storage sa mga nodes, lahat ng copy, lahat ng data is naka-secure or naka-save sa lahat ng nodes. Ngayon, isa sa problema niyan, habang tumatagal, lumalaki ang data, bumibigat sa mga nodes. Ngayon, may ibang pamamaraan si SASUL na ginawa para ma-secure yung lahat ng data sa mga nodes. So, partial po yan. Meron siyang new way of storing data. And isa pa sa major advancement ni SASUL it allow all types of digital files such as images, videos, documents, and contracts. So wala pa po nakitang blockchain today na kung saan yung mga image, videos ay nai-store, naiilagay mismo sa blockchain, ano? And SASUL developed its own consensus algorithm or its own engine. Yung HAP2
ito ay hypothesis acceptance protocol or kung tawagin natin nila ay proof of randomness. So kinumbine ito with proof of work. Ang proof of work talaga kasi yan talaga dapat gamitin sa blockchain which is ginagamit ni Bitcoin. Si Ethereum naman lumipat na sa POS which is proof of stake. Kaya lang ang proof of stake yung decentralization questionable at according to research pwede magkaroon ng global spending, no? And again, NFT issued in Sasol can be transferred to Ethereum without the need for a separate bridge. Coins, tokens, and other assets can also be used on the Ethereum network without requiring additional infrastructure. So, Sasol is a connected contract, isa sa mga patented technologies ni Sasol. Yung bridge, no? Tinanggal niya yung bridge. So Sasol is a technology that connects computer resources around the world so that they can be used as single computer. This is what we call universal computer. So just imagine yung lahat ng computer technology ay nakakonect sa Sasol blockchain at lahat ng data nakastore sa Sasol blockchain. So that's the virtual world, no? And Sasol is an innovative revolutionary blockchain technology that overcomes the following challenges. Unang-una, na-overcome niya yung trilemma, yung decentralization, security, and scalability na solusyonan niya, and yung storage niya, nagkaroon ng makabagong pamamaraan, pag-store. Kasi sa blockchain, limited data storage system, no? Ang nangyayari. And of course, yung problem number 3 sa right now, yung interoperability ng different blockchain. So hindi na kailangan ng bridge with Sasol. And for transaction per seconds, ang ating Sasol is 1,000 TPS, ang global. Pag within Asia Pacific, nasa 3,000. Pag within local transaction or ang TPS niya ay 10,000. For comparison, si Ethereum has only 15 TPS. At si ito Polygon has only 70 transaction per second. Si Avalanche ay 4,500, no? So, yan po yung comparison of technology at makikita niyo po yung mga virtual machine dito. Ang kalamitang ginagamit right now is the second generation, yung EVM or Ethereum Virtual Machine. Makikita nyo, parang EVM siya. Si Sasol, may sarili siyang commit engine na dinevelop. And sa decentralization naman and distribution, ito ay exclusive increase in number of nodes. Grabe, ang bilis ng paglago ng nodes ni Sasol. Nalampasan na niya si Bitcoin which has around 17,000 which we can see live dito sa bitnodes.io. Ang live reachable nodes ng Bitcoin is 17,581. And makikita mo natin sa heatmap, distributed talaga siya globally, no? So walang central authority or central organization na nagko-control ng mga nodes. Yan po yung kagandahan sa Bitcoin. And of course, yung pangalawa natin is si Ethereum, may 7,000 nodes, which is makikita natin dito sa Ethereum node tracker. So nasa 7,300, kaya lang sa United States, nasa 45% na. Sa isang blockchain po, inaiwasan dyan, yung nodes is the 51% attack. Yung 51% attack po na tinatawag sa blockchain, yan ay dapat maiwasan kung saan isang organization ay hindi dapat mag-control ng more than 50%. Pag nag-51% na po yung control na yan ng nodes, hindi na po yan decentralized. So maaari na nang manipulate dahil in consensus yan, so yung voting power niya, lampas 50% na, no? So yan po yung iniiwasan. Kaya ito si Polygon, no? Isang mainstream blockchain din. Ang kanyang nodes ay nasa 300 lang. Ayan, no? 477, dumadami na siya. Kaya lang, dito sa kanila, sa United States, 63% ang nasa United States. Which means, highly possible, kasi kukunti lang naman yung nodes na yan,
So maaring the team behind Polygon, siya lang din ang mga miners or nodes na nag-ooperate ng nodes sa Polygon blockchain. Kay Sasol naman, we have around 27,000 nodes na, which we can see sa explorer.sasol, yung number of nodes niya. So dito po, at makikita din po natin sa Guardi Wallet, no? At dito po sa home, makikita din natin yung kung saan yung distribution, no? Ayun. Wow, ayun. Nakita nyo, 29,000 yung recent nodes. 29,000 uh, nodes. So, ang bilis, no? 27 lang nung isang araw. And I think nasa 30,000 plus na. Ito kasi yung reachable nodes, no? Nare-reach ng website na to. Kaya minsan mababa siya, minsan mataas. So, ito naman yung actual kung nasaan yung mga nodes. So, makikita natin na sa South Korea ang kanilang project kung saan nagpasimula. Pero yung mga nodes, makita mo, meron sa Europe, Germany, Australia, United Kingdom, and wala pa sa Pilipinas. Meron sa Thailand, Australia, Canada, United States. And Japan, meron na din, and China. So, yan po yung kung nasaan yung mga nodes, ano? So, makikita po natin, there's something special sa Sasol blockchain, kaya yung mga miners ay nagpa-participate, dumadami sila ng ganung kabilis. Si Sasol po, pag nagma-market po tayo, maaaring na-compare ng iba sa token, NFT, yung mga play to earn, mga DEX, and DApps project. So, incomparable po siya. Bakit? Dahil yung mga tokens, mga NFT, mga play to earn, mga DApps projects, staking, or mga DEX, Launchpad, are just smart contract or programs na inilagay sa blockchain network. Tandaan niyo po, itong mga to ay mga smart contract lang na inilagay sa blockchain. Si Sasol po is a blockchain. Siya ay third generation blockchain kung saan pwedeng mag-deploy ng token ng NFT, play to earn. So itong mga project na ito, pwedeng gamitin si Sasol doon sa mga project nila. So si Sasol is the core technology na pwedeng gamitin ng mga developers, programmers, na pwedeng lang gamitin for their decentralized projects, no? Sa mga token or whatever. So hindi po natin siya pwedeng i-compare. Pwede po natin siyang i-compare sa other blockchain. Ano pong pagbabasihan ng comparison? Sa speed, sa decentralization, yung mga scalability, yung storage solution, and yung smart contract universality. Yan po ang tamang pagko-compare ng Sasol sa ibang project. Of course, dapat blockchain din. So, ito si Sasol. Ito yung white shade niya. Almost covered na niya lahat. Almost perfect. Wala namang perfect. And Hyperledger, Ethereum, Bitcoin, EOS, and Ergo. Makikita niyo yung mga shades. Napakaliit, napakalayo ng advancement ni Sasol compare with other blockchain. So, dito pa lang, no? So, Sasol is a hyper-connected database engine. Bakit po? Because he is the most advanced blockchain technology. And may sarili siyang proprietary engine technology. Broke away siya. Hindi niya ginamit yung technology ni Ethereum na EVM. And ang maganda sa kanya, progressive technology, which means yung generation 4, maaaring maging anak na lang ni Sasol, yung generation 4, kasi pwedeng i-enhance pa itong Sasol. So this is the future technology that has already been completed. So magto 2 years na in May 2024, no? So already ano niya. So ito po yung screenshot doon sa website mismo ni Artifriends kung anong goal siya. Ni-screenshot ko siya para at least makita natin ano ba ang goal ng Artifriends. Si Artifriends is the company na nag-develop ng Sasol blockchain. Ang vision niya is to build a hyper-connected society with blockchain technology. Kaya nga po, di ba, tinatawag nating universal computer. Lahat ng resources, computer resources, nakakonect sa Sasol. And ang mission niya, maging number 1, blockchain infrastructure provider at magkaroon, realistic goal, 100,000 clients and 800,000 nodes. So, yung 29,000 or 30,000 nodes ay wala pang sa 10% ng goal ng Sasol. So just imagine nyo po, napakaaga pa natin. Kaya wag po kayong mag-alala na yung ating nakukuha sa mining is maliit dahil habang dumadami ang nodes, lumiliit siya. Kumukonti, ano?
pero ang value naman nito ay tiyak na pataas. So the future of blockchain. Yung future po ng blockchain na paggagamitan tulad ng mga technology na develop ni Meta, yung BCI, ito ay Brain Computer Interface kung saan yung mind waves natin can connect with the virtual world. No? This is the bridge between the virtual world and the real world. And si BabyOS naman, BabyX is the technology that creates virtual world citizen na under research by human OS and soul machines. And of course, yung Unreal Graphic na research ni Unreal Engine na hinug na to dahil ito yung technology which creates the virtual world background. Nakikita po natin ito sa mga gaming ng mga bata na yung technology ng background technology nila talagang parang real world na, no? Pag pinagsama-sama pala itong technology na ito, ang labas niyan is metaverse. So si metaverse is a virtual world na lagi natin naririnig. Siya ay virtual world na kung saan nandito na lang tayo sa bahay, nag-interact tayo sa millions of people, nagtatrabaho tayo, pero yung ating physical body nandito sa bahay lang, nasa couch lang. So the realization of metaverse is malapit na din po kasi yung mga technology na para ma-implement ito, maging ito reality, nabubuo na. Tulad itong BCI, Unreal Graphic, BabyX, and more other technologies. And ang pinaka-importante po dito is yung mag-hold ng mga data at kayang yung isang machine na that requires massive computing power to handle it simultaneously. So ito na yung interconnection of computers, no? Kaya all computers interconnected sa Tazul and it act as one computer. And ang dapat po yung mga data ay nakasave sa tamper-proof technology, it is a mandatory na doon po dapat. Kaya para maging reality po ang metaverse, the third generation blockchain is the technology to achieve all these challenges. Ni Sasul, no? Which is nabanggit naman natin kanina, yung mga kakayanan ni Sasul. So Sasul is the technology to process that true metaverse. So just imagine nyo yung ating SL coin ginagamit sa metaverse, no? Siya yung main coin sa metaverse. Now, Sasul po is a technological superior, overwhelming performance compared with existing blockchain, low transaction fees, 3-6 na zero before the number, yung kanyang transaction fees, almost felt zero, complete decentralized identifiers, and perfect decentralization. Nakita nyo naman na doon sa mga nodes, yung distribution ng nodes, global siya, and nasa 30,000 nodes na. And of course, original technology. Hindi siya gumamit ng Ethereum EVM and cross-chain transaction. Hindi na kailangan ang bridge para mag-interact with other blockchain. Universal computing. Ito po yung connection of computer resources all over the world para mag-act as a one computer. And high speed. Mabilis po ang transaction sa Tazul. So yan po yung characteristic ni Tazul. Kaya we're very excited, lalo na yung ecosystem ni Tazul ay under development at malapit nang i-launch yung mga token, yung mga launchpad na na gumagamit ng Tazul blockchain. Like this screenshot, no? Ito yung ilo-launch. Kanina ko lang ni-screenshot, 5 days from now, ilo-launch na po yung /X, siya po yung launchpad ng Tazul blockchain. Ano ba ang launchpad? Ang launchpad ay kung saan naglo-launch ang mga different coin or tokens na ilo-launch sa Tazul blockchain. Doon nagkakaroon ng private pre-sale, or public pre-sale. So doon ginaganap. Tulad nito, nakikita natin sa screenshot, I think magkakaroon ng pre-sale ang SL coin. So yan po hinihintay niyo natin na magkano ba talaga si SL. So dito, makikita nyo, conversion, $SL, $USDT. And we can fund. So in 5 days, hopefully, may funds tayo at makabili dito kahit papano, no? So yan po ay very exciting news para sa ating involved or nagmamine
ng SASOL, and we can easily get na, maniniwala na siguro yung mga kasama natin na nagdadalawang isip. So ito yung another wallet na dinedevelop na yung Zigap wallet, wherein may sariling token to. Yung token ng wallet na ito ay siya yung first token na i-deploy sa SASOL blockchain, Zigap token. Pag nag-activate kayo ng 1,000 package, meron kayong free Zigap, at 3,000 package, meron kayong free Zigap token. No? So yan po yung first token ng SASOL. And crypto game solutions. So sa SASOL, meron din sila mga solutions para sa mga gaming company para i-deploy nila yung kanilang games sa SASOL blockchain. And layer 2, ito po ay ginagamit ng mga private companies na kung saan nakahiwalay yung kanilang transaction sa SASOL layer 2, pwedeng gamitin ng isang gaming company or ng isang bansa para sa kanilang yung CBDC, no? Central Bank Decentralized Currency. So yan po yung gamit ng layer 2. Dito naman po tayo involved yung Xminer cloud mining solution na kung saan nagbigay sila ng pagkakataon sa mga ordinaryong tao na tulad natin na magkaroon ng SASOL, SL coin without special skills. Makapag-mine tayo. So meron tayong tinatawag na virtual mining subscription. So dito po yung packages na ating i-discuss sa atin ni partner Edwin, no, yung product na yan. And yung community building nila, yung last year nagkaroon ng SASOL conference, nagkaroon siya ng November 24 ng almost think 1,200 participants, blockchain enthusiasts, mga developers and everything. Yan, yung hackathon, magkakaroon ngayon ng hackathon. Of course, this is a legitimate project, kaya magkakaroon yan ng hackathon. And yung development ng community, magkakaroon mga forums, and this 2024, ang target projects nila ay 500 plus project ang i-deploy sa SASOL. Kaya they are hiring developers, magkakaroon sila ng mga job fairs. So kung may mga kilala kayong developer dyan, programmer, maybe you could participate dito, no, sa kanilang opportunities sa pag-develop ng mga project. So that's very exciting development sa atin, sa SASOL. And of course, ito yung timeline niya. Makikita nyo, no, August 2021 at 2023 lang nag-start yung business planning, and nagkaroon ng mutual investment or signing with Artifriends, yung SASOL, yung company na we are na nag-under sa atin. And nag-start yung mining subscription itong mga October lang, no? August, September, mga August or October, launch of mining subscription products. And of course, yung first commercial launching of Launchpad. Ayan nga, nandito na, 5 days from now, ila-launch na yung Launchpad. Pero phase 1 pa lang yan. Yung phase 1, development of Launchpad Predex will sell only SL coin. Ayan, maliwanag na, no? So right now, nasa Predex pa lang yung Launchpad. SL coin pa lang. At yung phase 2, development of Launch Predex, mag-start na ng listing ng various crypto project. Of course, kasi dahil wala pa mga other tokens right now. Phase 3 is the open token sale platform na siya. So, Zigap launching, and yung DEX, commercial launch. Ito yung decentralized exchange, yung talagang exchange na sa SASOL is second quarter. So, at least this year pa rin, nandiyan na yung talagang trading o mga token, and of course, ang gagamitan na gas fee is the SL coin. So layer 2, commercial launch, mga crypto gaming solution, nasa timeline na po lahat yan. Yung mga hackathon, yung development of the community. So yan po si SASOL. So we're just building the ecosystem. The technology is wala sa drawing board, na karamihan sa mga gantong project is we will develop, ito po yung technology is existing na, ang i-develop na lang ng mga ay yung use cases or the ecosystem. Now, how can we take advantage? Kasi hindi naman tayo programmers or
anything na company na gagamit ng Sasol blockchain. Paano tayo maka-take advantage? Just like taking advantage of Bitcoin, kung kayo ay nakabili ng Bitcoin ng $100 noong 2010, ano kaya naging value nito during its all-time high? Kung kayo ay nakabili before noong 2010, ang naging value nito or noong 2021, all-time high niya, ay umabot ng $7 billion. Ano? So that's 443 billion pesos. Just imagine, $100. So with Sasol, accumulate as many SL coin ASAP. So yan po ang ating goal, makapag-ipon ng SL coin. Kaya kami very excited na daily minamamine kami na SL coin dun sa aming ini-activate na package. So ang SL coin is the native coin used issued in blockchain network through mining. So hindi ka magkakaroon nito through mining at wala pa rin sa trading platform. O pwede po bumili kayo sa amin, pag bibili ko $10 per SL coin. So para magkaroon po kayo, mag-activate kayo ng mining package. Ngayon, ang total supply niya is 5.5 billion SL coin, pero yan ay mamamine over the period of 100 years. Parang si Bitcoin is 21 million pero 100 years din bago mamine. So habang bago, madami pang namamine. Take advantage natin dahil every 4 years nagkakaroon ng halving. Ibig sabihin, yung halving, kalahati na lang ang namamine. Sa panahon natin ngayon, may message si Chairman kanina, ilang million per day. So after 4 years, magiging kalahati na lang per day. And the number of nodes ay pinaghahatian yan. Kaya number of nodes noong July, 500 nodes pa lang. But right now, noong November, 24,000. Ngayon nasa 29,000, 30,000. Ngayon, ano effect ng number of nodes sa number of SL coin na tatanggap natin? Didiscuss sa inyo yan ni partner Edwin. So SL coin mining is similar to BCP to Bitcoin with 16% yearly decrease. Ngayon, after 2023, so 2024 na, dahil sa rapid increase, dahil sa pagdami ng number of nodes or miners, it is expected that the cost of mining or coin price will also rise rapidly. So yan po ang ating, kaya nagiging excited din kami kahit na kumukonte yung natatanggap namin na SL coin daily, pero dumadami naman ang miner, meaning the coin price will rise rapidly. So that's our taking of advantage of Sasol. Now, i-discuss po sa atin ni partner Edwin kung paano tayo mag-earn ng unlimited USDT while cloud mining Sasol coin. So yun po ang kagandahan dito. Pag ginawa niyo po yung business, yung naiipon yung SL coin, i-hold ko yan for dear life at 2 years, 3 years. Kasi kaya ko naman ginagawa ang business para po kumita ng USDT at hindi ko na kailangang ibenta agad yung namamine ko na SL coin. Kasi nakikita ko, which is i-discuss ni partner Edwin, ano yung projection price niyan. Alright? So, I'll just stop here and turn over yung presentation for the business kay partner Edwin Garay. Alright? Ayan, okay. Sa mga listeners natin, sa mga viewers, no? So, na-update kayo doon sa kung ano na yung development. Kasi yun yung inaabangan eh. Kasi yun yung question sa amin nung kami nag-i-start. Diba? So, eto na po tayo. 5 days to go. Yan, ila-launch na yung /x.com, which is yun yung launchpad. And yung early na pag-uusap natin, no? So, magkakaroon na talaga. Eto na talaga. Ayan na, malapit na. So, kaya guys, pwede nang bumili doon, partner. Pwede nang bumili. May USDT tayo. Oo. Kaya ginagawa namin yung business niya, isinishare din namin para in such a way, ang company ay nag-create naman ng program, yung reward system, while sharing this wonderful opportunity, we can generate USDT, no? So, yun po yung part ng aking presentation. Then, naka-disabled ako, partner. So gawin mo akong co-host. Ayan. And then, kung magugustuhan nyo
yung program, you can participate kasi bibihira po yung chance na ibinibigay, no? Kasi hindi lahat po ay may kakayahan para makapag-mining ng cryptocurrency, lalo na dito sa SASUL. Okay? Kasi medyo kailangan mo ng technical know-how para makaset up ka ng sarili mong nodes. Gaya ng pinakita kanina, no? Ngayon po ay nasa 29,000 nodes yung nagmamining ng SL Coin. Grabe, ang dami. Samantalang nung nag-join po ako, nasa 7,000 or 10,000 pa lang. 2 months pa lang yun. Ibig sabihin, every month, 10,000 nodes ang nadadagdag. Kaya naman, yung namimina ngayon is paliit na ng paliit. So, kung paliit na ng paliit, malakas yung demand, expect po natin, magsushooting star yan, yung price. Okay? So, paano tayo magpa-participate dito sa Cloud Mining Solution Package? So, ang gagawin lang po natin, okay, bibili lang tayo ng shares dun sa Sasolmania Cloud Mining Solution. We can earn unlimited USDT while cloud mining Sasol Coin. So how much? Ano? Magkano ba yung kakailanganin natin yan? Okay, so meron tayong apat na package. Merong $100, $500, $1,000, and $3,000. So you can purchase unlimited quantity of solution package. Like for example, you have $400. Syempre, hindi naman po pwede sa 500. So po pwede ka for quantity ng $100. So mayroon kang $400. So ang mining proceeds niyan from the next day after purchasing the subscription of Cloud Mining Solution Package. It calculated daily and reflected on the computer in the same day. So dati po nung nag-join ako ay 27 SL coin pa yung namamining. Kaya lang as of the moment po anong chinay ko kaninang umaga yung coin na na-mining ng $100 na solution, na cloud mining solution package ko is 4 SL coin na lang. Yan. Pero ang maganda naman po sa ginawa ng company, nag-add sila ng 6th month. So dati po 1 year lang yung subscription. Ngayon po ang duration ng subscription natin ay umabot na po ng 1 year and 6 months or 18 months. Yan. Then we can participate on sales reward at pwede tayong kumita ng 300% kung magkano yung iyong mining package. And then, ito yung sinasabi namin kanina, yung benefits natin bilang mover, okay? Yung various promotional event, yung airdrops, doon sa mga bagong ilalunch na mga token. So, tayo nakaabang na. Kaya talagang salung-salo natin yon. Talagang walang kawala sa atin yun. As long as maging mapagmatsyag at saka bantayan lang po natin. Okay, mag-alala, kung ano man yung ilo-launch nun, ay mai-inform po namin kayo at magbe-benefits tayo. Kaya download kayo ng Guardi wallet nyo, ng Sigap wallet nyo, at yan po ay magkakaroon ng mga additional airdrops. Okay? Then, bukod po yan, okay, ayan. So, pinapakita lang ng graph na the more na marami po ang nagmamining every day, okay, habang tumatagal po, paliit po yung na mamining. Pero wag po kayo mag-alala kasi 100 years naman po iyan. Every 4 years nag-ahalbing po ang setup ng mining ng SL Coin. So isipin mo 100 years, no? May 22 nagsimula siya. So ibig sabihin Upland Edwin matatapos ito. Ano siya? 21-22, no? 21-22 bago matapos mamine lahat. Ang question lang existed pa po ba tayo nun? Maaring tayo ay hindi na existed pero yung family natin, yung generation natin, sila naman yung nag-i-exist. O maganda, yung action na ginawa natin ngayon dito sa SL Coin ay pwede nating maipamana sa kanila doon sa next generation natin. O at least hindi na nila po problemahin ang pera sa mga panahon na yon kasi nakapag-ipon na ang lolo nila ng SL Coin. Di ba? Tunay naman yun eh. Papagawa ka ng revolto, partner. Tunay naman yun, di ba? Ang pera, hindi natin madadala sa langit kasi panglupa yan. Pero pwede nating ipamana. Ayan. Okay? So, yun guys, meron tayong recommendation reward program. Every time na makakapag-refer kayo, meron kayong referral bonus na 10%.
doon sa mga cloud mining solution package na mapipili ng inyong prospect. Let's say $100 ang subscription nila, meron kang 10% na referral, meron kang $10. Kung 500 naman ang subscription, meron kang $50. Kung 1,000 ang subscription, meron kang $100. Kung 3,000 ang subscription, meron kang $300. So, unlimited ang referral. As long as masipag ka, marami kang nare-refer, malaki din ang kikitain mo. So, sabi natin dito, 300% ng cloud mining solution package ang maximum na pwedeng kitain ng account mo. So, ang kailangan mong gawin ulit is mag-re-subscribe. So, mamaya explain ko po yung detail nun. Pangalawa, na pwede tayong kumita dito through sponsoring bonus o yung pay ring. Siyempre, maganda pa rin na nakakapag-accumulate yung sales lift, sales right, tapos meron tayong percentage. Kaya lang, depende sa cloud mining solution package na binili natin, yung ating pairing bonus. Kasi kung $100 ang subscription package natin, 5% ang ating pairing bonus, accumulation ng pumapasok sa left and right mo, 5%. Okay? Kung $500 naman, so 7% ang subscription mining package mo, pairing. Kapag 1,000, ang pairing mo ay 8% at 3,000 naman, 10% ang pairing bonus accumulation. So, ang maximum niyan ay 300% ng kikitain. So, ibig sabihin, kung 3,000 ang iyong subscription, $9,000 ang pwede mong kitain maximum, then magsasubscribe ka ulit. Yung 6,000 ay i-take ko muna, yung $3,000 another subscription. Kaya dadami yung ating SL coin. Okay? Then meron din tayong sponsorship match bonus. Ang sponsorship match bonus naman, ito yung income mo dun sa binary income ng downline mo o na unilevel structure. First level, meron kang 30%, second level, 20%, third level, 10%, fourth level, 5%, and fifth level, 3%. Okay? Kung may numbers of direct ka na 5 at sila'y kumikita ng $1,000 sa first level mo, so meron kang $1,500. Sa second level mo, 25% yung 5, mayroong kinuhang 5 at kumikita ng tagwa 1,000, so meron kang $5,000. And up to fifth level, 93,000. Total accumulation, aabot po kayo ng $130,000 or $140,000 ang po pwede mong kitain. Take note guys, once na yung earnings mo from referral bonus, sponsorship binary, yung sponsorship match bonus, umabot na po yan ng 300% of your subscription package, you need to resubscribe again to continue earnings from the reward program. So meaning, pag na-reach mo na yung 300%, kung $100, katulad ako $100, pag na-reach na ng commission ko ng 300%, I need to reactivate or no, to resubscribe again. Ang maganda doon, yung subscription ko, hindi pa naman na siya natatapos ng 1.5 year, mayroon ulit akong another subscription na nagmamining ulit ng SL coin. So ang maganda doon, kapag yung downlines mo naman, nag-resubscribe, may direct referral ka ulit, may pairing bonus ka ulit. At kung yung downline niya ay resubscribe ulit, again, kikitain mo ulit kung ano yung kinita mo dati sa kanya. Meron kang direct referral, meron kang pairing, meron kang subscription bonus. Ganun po kaganda. So redundant, paulit-ulit. Kaya there are big possibility kapag ka-active ang left and right group mo, you can able to earn at least $1,000 o $100,000 every day. There are possibility it happen. Kasi nangyari na po yon sa previous company, same compensation plan na ginawa ng ating upline. And other than that, meron din po tayong ranking bonus. Yun yung pang-apat na kitaan natin. Kung masipag ka, magaling ka, talagang porsigido ka, 5% ng total sales ng company distributed to those who qualified. So, meron tayong 5 ranking dito, 1-star rank, okay? Sa sponsorship bonus, ang kailangan mo dyan na requirement is $100,000 accumulation sales left and right. So, ang share nyo dun sa 5% is 40%. Sa second star or sa 2-star rank, okay, 300,000 accumulation left and right. Sabihin, 300,000 sa left, 300,000 sa right. So 25% ng 5%, yun ang paghahati-hatian nyo, yun yung sharing nyo. Sa 3-star naman, 1 million subscription left and right. Okay, 20% ang sharing. Sa 4-star, 3 million accumulated sales left and right, 10% ang sharing. 5-star, 5 million accumulated sales left and right. So, ibig sabihin, 10 million yung sales mo na dyan, left and right. So, 5%.
So maganda doon, kung magkano yung kitain mo sa ranking bonus, 100% mong makukuha yun. Hindi siya bounded ng 300%. Okay, so kumikita ka sa referral, kumikita ka sa pairing, kumikita ka sa leadership, then other kita mo sa ranking bonus. Bukod pa dun sa namamining mo na SL coin na po pwedeng tumaas yung value. Okay? So, yun guys, no? And then, recap lang, ang ating subscription, apat po yan, $100, $500, $1,000, and $3,000. Ang referral bonus natin ay 10%. Ang pairing bonus natin, depende sa subscription, 5%, 7%, 8%, and 10%. Then, meron tayong sponsorship match bonus o yung leadership bonus dito sa Philippines, no? 30% for the first level, lahat ng direct mo, 30% ka sa binary income nila. Second level, 20%. Third level, 10%. Fourth level, 5%. And fifth level is 3%. Then, may ranking bonus tayo. So, napakasimple lang ng marketing plan ng company. Apat na kitaan lang. So, hindi siya complicated. Ang daling i-explain. Okay? And then, ito po yung CloudMine daily from 3,000 cloud mining package nung November. Umabot po ng 825. Nung ako po ay nag-join, ay $27, 27 SL coin na lang sa 100. Pero so far, $4, 4 SL coin na lang po. Okay? So kaya pinakamaganda ay makapag-participate na po kayo sa cloud mining, magkaroon kayo ng sariling SL coin. Bakit po tayo mag-i-invest o mag-take ng risk sa SL coin? Definitely, na-miss na natin po yung early investment natin kay Bitcoin, kay Ethereum. Hindi na natin may babalik na $1 ang presyo nun. So nakahain ngayon sa ating harapan yung investment program o sorry, yung program ni Sasol Mania. So mag-i-invest tayo dun sa growth capital, dun sa growth potential ng SL Coin dahil dun sa ecosystem, sa technology, and dun sa third generation, yung supercomputer natin. Invest in the next generation technology that will lead the blockchain market. While blockchain technology is being adopted in a various industry, the third generation blockchains network that enable to full-scale commercially scalability is important innovative technology that will lead to the next generation. Guys, investing in Sasol blockchain will lead the market with overwhelming technology in the gradually intensifying technology competition in the third generation blockchain network. Dahil yung SL coin issued on mainnet will once again provide an investment opportunity comparable to the Bitcoin in the past. So, ibig sabihin guys, pag nag-participate kayo ngayon sa SL coin, ang current price po ni Bitcoin ngayon ay umaabot po ng $45,000. Si Ethereum po ay 2,500. Si Ethereum po ay 7 years, si blockchain, si Bitcoin po ay 15 years. Would you imagine guys, mabilis lang po ang 7 years. Mabilis lang po yan. Okay? So isipin mo yung SL coin na hawak natin ngayon ay mag-value ng 2,000. Kasi bakit? Technology kasi siya, hindi siya meme coin o shit coin. Okay? Technology po yung binebenta natin. Okay? Hindi lang yung coin usage. You are trying to attack somebody to accept the coin. No, hindi po ganun. Ang binebenta natin yung capacity ng technology na po pwedeng magawa sa business landscape mo, ng negosyo mo. Yun po yung maganda doon. Opportunity to realize greater value ahead of full-scale distribution. Prepare for blockchain liquidity increase in investment activation. So yun po yung napakaganda dito. Kaya hindi po natin po pwede, ako personally, hindi ko po pwede i-disregard itong opportunity na to. Kasi marami na po ako nakita na tao na kumita, nag-abang lang sila. Nag-take action, bumili ng coin, nag-mining, nag-intay, boom, milyonaryo. Gusto po ba natin nun? Siyempre naman. Okay? Ang company ba ay may plan to list? Ang company per se o yung Sasol Foundation has no plan to list. Expect po yung DEX listing or exchange voluntary listing in the short term with market autonomy. Ibig sabihin, ang mga tao po na may hawak ng SL coin, sila na po yung mag-lilisted po sa mga decentralized exchange. Plus factor na meron tayong sariling launchpad na yun po yung iniintay natin ng 5 days to go.
at makikita na natin yung realization nung sinasabi natin. Maaaring marami mga tao po ang hindi pa naniniwala sa sinasabi namin kasi vision pa lang, yet tapos na yung program, not yet happen yung launchpad, pero ito yung inaabangan natin kasi natin tayo sa early stage. Wala pang presyo si SL Coin. Baka mamaya ka, pagka may presyo na si SL Coin, sabihin mo, next technology na lang ako kasi may presyo na. Guys, tatanda ka, ang panahon po ay lumilipas, wag na nating i-miss itong opportunity na meron. The price forecast of SL Coin. Sabi po dito, ano, ihalin tulad na lang daw po natin sa Ethereum. Ang Ethereum po, nung 2020 to 2021, no? Yun yung all-time height niya. At 2017, 2018. Pumalo po yan ng 6,000 ang presyo ng Ethereum. Ang Bitcoin po, pumalo po yan ng $61,000 ang presyo ng Bitcoin. So isipin nyo guys, pag nagkaroon tayo ng ganong klaseng pagkakataon at meron kang hawak ng SL Coin, anong meron ka? Ay grabe. Kaya yung mga kaibigan natin dyan, yung mga unang nag-response na mayroong 10,000 SL Coin, sana pag dumating yung oras na yun, bikini men. Siya Applied Edwin, marami-rami na din itong hawak. Ayan. Ayan. Diba? Yung technical verification, ang Sasol blockchain ay cannot be manipulated kasi naka encrypted na po siya. Kahit yung developer, hindi niya na kayang i-manipulate yung blockchain. Pwede kang mag-upload or mag-deploy ng program pero you cannot manipulate. Like what happened to blockchain na kinreate ni Satoshi Nakamoto, like what happened to blockchain na kinreate ni Vitalik Buterin. Yan. At ngayon naman ay ni Li Jungwoo. Okay? So, hindi na siya kayang i-manipulate. Pero pwede kang mag-deploy ng mga program para mag-benefits ko dun sa technology. Okay? Ayan. And then, pwede na din po kayong mag-download ng Guardi Wallet po ninyo. Ayan, dyan po natin nire-restore yung ating, ini-stack yung ating SL Coin, yung ating Ethereum, yung ating Bitcoin, at the same time yung ating NFT. Ayan, so yun po yung maganda dyan. Okay? So guys, disclaimer lang, ang mga materials na naandito is for your reference only ha. For your reference only. Always do your own research and this is not a financial advice. Ulitin ko lang, hindi po tayo investment na kumikita ng 1%, 2% daily. Ang potential po ng ating negosyo ay mas malaki pa dyan. Yun nga lang, meron lang kaakibat na patience, pag-iintay. Okay? At yung iyong pananaw, kailangan makita mo yung vision, kailangan makita mo yung mangyayari sa hinaharap. At sabi ko nga, kung pwede ko lang ilagay yung isip at aking mata sa inyo para makita at maunawaan nyo yung nakita namin dito, pwede kong gawin. Pero kung hindi man, wala akong magagawa kasi kahit gaano pa kaganda ng presentation namin, kung hindi pa niluloob ng Lord na maintindihan mo itong programa, hindi mo itong maintindihan. Pero kahit na gaano pa kami kabulol-bulol sa pagsasalita at hindi accurate ang sinasabi namin, kung oras mo na para yumaman at maintindihan si Sasol, magre-response ka. Kasi for you, yung time is right. Hinog na hinog ka na para mag-harvest na sa ganitong klase ng opportunity. Kaya guys, don't lose this opportunity. Grab it, take action, and you will see after several years. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to Sasol Mania. Upline Edwin, back to you. Alright, thank you partner Edwin. So yung mga nasa live po at yung mga nandito, pwedeng type nyo po yung questions nyo or pwede po kayong mag-unmute. So thank you po din sa ating recorded, sa live, ating stop na yung live.